pag pumunta po kayo ng RSC ng sementeryo, ang ilalagay doon, ang namatay dito ay medyo gwapo, payat. So, walang pangalan kasi. Ang hirap magtawagan, maging magkaibigan kayo, na walang pangalan. Alam niyo ba, isa pang bahagi nito, ang Pilipino po mahilig magpangalan na nakakatawa. Ngayon po kung kakilala ng pangalan ng kanyang anak, 12 po ang anak niya sa Bicol. Ang pangalan ng kanyang anak, una, yung panganay si Enero, yung pangalawa si Pebrero, yung ikatlo si Marso, yung ikaapat si Abril, pagkatapos yung ikalima si Mayo, pagkatapos yung ikaanim si Hunyo, si Hulyo, Setyembre, Oktobre, Nobyembre, Disyembre. Alam niyo kung bakit? Ang pangalan ng nanay niya, ang nanay nila ay si Lubi-Lubi. Parang inubos nila yung kanta. Imagine naman po, sa Biblia, may mga taong pinangalanan base sa kanilang maging naranasan. Si Jabez po, ang pangalan po ni Jabez, sa mababaw na Tagalog, ay Malas. Ang hirap yata na ipapangalan mo sa anak mo ay pangalan ay Malas. Diba? Yung iba naman siguro, Suwerte. Diba? Alam nyo, may mga nakakatawa na nakasulat sa Biblia na ang pangalan nila ay isang mga parang sakit o damdamin na mahirap ipaliwanag, kaya nila sinasabi yun. Okay? Now, ano pa nga pangalan meron tayong lahat? Sino pa man ito? Mayaman man ito, matalino man ito, iisa lang po ang pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Iisa lang po ang pangalan kung bakit tayo narito ngayon. Iisa lang po ang pangalan na magpapagaling sa atin ngayon. Iisa lang po ang pangalan na magpapala po sa atin ngayon. Wala pong iba. Hindi na po kailangan ng mahaba pang pagpapakilala. Ang pangalan po ni Jesus. Palakpakan po natin ang pangalan ni Jesus. Babasa po tayo ng talata. Sa aklat po ng Philippians chapter 2, verse 9, 10 to 11. Babasahin po sa screen para po sa inyong lahat. Ang sabi po rito, ganito mga kapatid. Therefore, God has highly exalted Him and bestowed on Him the name that is above. Sabihin nyo nga po, above. Isa pa po, sabihin nyo, above. Higit sa iba pang mga pangalan, above every name. Verse 10. Bakit above? So that the name of Jesus, ang sabi ko doon, every knee shall bow. Meron bang tuhod yung katabi mo? May tuhod ba yan? Yes. Every knee shall bow in heaven and on earth. Hindi lang pala kayo nagaganap, kundi maging sa kalangitan ay lumuluhod sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Imagine pa paano kaya yan? Ano mangyari na nasa likuran mo ang anghel? Pagkatapos siya lulod, ikaw, matigas ang tupa, ayaw mong lumuhod. Parang nakakatakot na batungan ka ng anghel dahil, lumod ka. So, ang sabi nun, heaven and on earth, and under the earth. And under the earth. Grabe po ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Sa langit, niluluhuran, pinapahayag ang kanyang kadakilan. Sa lupa, niluluhuran, pinapahayag ang kanyang kadakilan. At sa ilalim ng lupa, niluluhuran at pinapahayag ang kanyang kadakilan. Verse 11. Ito po ang sabi, and every tongue confess. Kung may dila yung katabi mo, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Siya po ay Panginoon. Meron po tayong tinatawag, kung ikaw ay nangungupahan, ang tawag sa may-ari ng inuupahan mo ay landlord. Kung ikaw naman ay isang adik at pagkatapos
tapos i-escort ka. Ang tawag naman sa kanila ay drug lord. Okay? So, every time confess that Jesus Christ is Lord, bakit? To the glory of the Father. To the glory of the Father. Para po sa kalwalatian ng Panginoon. Mga kapatid, sa likuran, tingin ko kayo dito. Hihingi ko po ang mga importanteng oras, minuto na ito. Hindi po ako magpapakaba. Pero gusto ko lamang pong ipaalam sa inyong lahat, sa mga kapitbahay namin. Magkakilala na po kami sa mahabang panahon. Mga kapatid, totoo po na binabago ng Diyos ang buhay ng bawat isa. Kaya niyang ayusin ang buhay mo. Partida na kahit may problema ka, kahit may suliranin ka. Marahil nandito ka ngayon, pero ang tahanan mo ay puno-puno ng problema. Marahil nandito ka ngayon, pero iniisip mo na hindi magiging masaya ang Pasko namin. Marahil nandito ka ngayon, kasi nga, yung sinasabi na gusto mong bumalik sa karamdaman. Mga kapatid, hindi ka nabito dahil hindi ka pumunta dahil sa mga taong nag-imbita sa iyo. Kaya ka pumunta kasi hinahanap mo si Lord, si Jesus sa buhay nating lahat. Okay? Nang ngayon, mga kapatid, paano magagamit ang pangalan ni Jesus? Paano magagamit ang pangalan ni Jesus? Mamaya po, bago po mag-close, tatawag po ako ng isang pastor para magpatotoo sa inyo kung ano ang ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Ako po saksi dito sa lugar na ito nung tumawag ako sa ating Panginoon for the very first time. Alam po ng mga kapitbahay ko na nasabugan po ako ng granada dyan. Magkatabi lang kami nung may hawak na granada yun na kumpare ko. At pagkatapos, ako po ay tinamaan, dinala po sa ospital, dinala sa Carmona, sa pagkapuntang bayan ng Carmona, at dineklara na po patay. Clinically dead. Pero meron pa akong tinatawag na yung diwa ko hindi buhay pa. At ako po ay nananalangin na sabi ko, Panginoon, patawarin mo ko sa lahat ng kasalanan ginawa ko. Patawarin mo ko sa ginawa ko sa nanay ko. Akala ko nang marami mabait ako pero salbahe ko akong anak. Napupura ko po nanay ko. Si Teacher Aida, tawag ko sa akin dati demonyo. Si Consumer dati ginugulpi ko lang yun. Kaya hindi ko na kayang gulpihin, mas malaki pa sa akin. Mga kapatid, kahit mabait sa tingin sa labas ng mga tao kami, pero dahil wala kaming Panginoon sa buhay namin, ang gulo po ng bahay namin. Saksi po yung mga kumpare ko, paano po kami nagiinuman dyan sa loob ng bahay po namin. Mga kapatid, malaki ang kayang gawin ng Diyos na ating nilalapitan. Meron lamang po akong na-discover. Kapag ginagamit ko ang pangalan ni Jesus, ano ang dahilan mo? Marahil sinasabi natin kasi gusto natin tayo pagalingin, gusto natin pagpalain tayo, dahil ginagamit natin ang pangalan ng ating Panginoon. Parang credit card ang pangalan ni Lord. Kapag may kailangan ka, gagamitin mo siya. Mga kapatid, gusto lang may paliwanag. Ayon sa talatang binasa po natin, kapag ginamit po natin ang pangalan ng ating Panginoon, tatlong bagay po ang aking nakita. Una, you acknowledge that you are a representative of Christ. Bakit po gagamitin ang pangalan niya? Ibig sabihin, karapat-dapat ka dapat na gumamit. Ibig sabihin, nagre-represent ka. Halimbawa, kung gagamitin ko ang pangalan ni Vice Mayor sa inyong kalagitnaan, pinapunta po ako ni Vice Mayor dito at sinabi ganito. So, ibig sabihin, kapag ginamit ko po yung pangalan niyan, pinadala ko ni Vice Mayor. Yun po yung representasyon. Ibig sabihin, kapag ginagamit po natin ang pangalan ni Jesus, nagpapakilala po ito kung sino ang representante niya. Do we represent Christ kapag ginagamit po natin ito? Kasi nga po, sabi ng John chapter 14, ano po? That every knee shall bow at kumbaga, dahil sa kanyang pangalan, tayo po ay kayang pagalingin sa ating mga karamdaman. Ibig sabihin parang stamp of approval.
Kasi nga, we represent. Kaya po, pag ginagamit natin ang pangalan ng ating Panginoon, hindi lamang po ito dahil sa pangalan niya mismo, kundi sa nare-represent mo kung sino siya. Amen? Sana po, mga taga-Metro San Jose, kung paano yung kinikilala si Tanggol, ay dapat mas kilalanin natin si Kristo ngayong Kapaskuhan. Amen. Hindi lang siya nanatili sa sabsaban. Siya'y nagturo, siya'y nangaral, siya'y nagpatawad, siya'y namatay para po sa ating lahat, at siya'y muling nabuhay para po sa ating lahat, at siya po ay babalik para sa ating lahat. Amen. Ang amen po ay yes. Amen? Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, dahil Pasko ngayon, ihanda mo na yung regalo mo sa akin. Naniniwala ka ba na re-regalo ang kanyang katabi mo? Naniniwala ka ba na re-regalo ang kanyang katabi mo? Sa pangalan ni Jesus. Ano po? Alam niyo po ba, kapatid, we acknowledge that we are representative of Christ. Number 2, we acknowledge Jesus' interest. Bakit ba natin ginagamit ang pangalan ng Panginoon? Bakit ba niya pinagagamit ang pangalan ni Jesus sa atin? Kasi nga po, may interest ang Diyos sa iyo. Pag sinabi niya, anything that you might ask in my name, it shall be given unto you. Ibig sabihin, gamitin mo pangalan niya. At ano man ang hingin mo, ibibigay yun ng Diyos. Ano ang interest ng Diyos? Kasi sinabi niya, tandaan niyo po ito, siya ang nagsabi na siya'y naparito upang bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Siya ang nangako na siya'y paparito sa sino mang tatanggap sa kanya ay bibigyan ng buhay na ganap at kasiyasiya. Mga kapatid, ano ba ang interest ng Diyos? We acknowledge God's interest. Kaya sa Old Testament, sinasabi po yan, who am I that you are mindful of me? Sino ba ako na labis mong iniisip, O Diyos? Sino nga ba ako? Wala naman ako eh. Isa lang naman ako basahan. Isa lang naman ako walang-wala. Mga kapatid, tandaan po natin, kayang gamitin ng Diyos ang mga mangmang para hiyain ang mga marurunong. Kayang gamitin ng Diyos ang mga mahihirap para ipahiya ang mga mayayaman. Ibig sabihin ng katabi mo ay kayang gamitin ng Diyos. Ang tanong, alam mo ba kung anong interest ng Diyos sa iyo? At magpapagamit ka ba sa gusto niyang mangyari sa iyo? Amen po. Amen. Marami na po tayong wishlist ngayon, Pasko, at saka bago magbagong taon. Yung iba po sa inyo siguro, ang kanyang wish sa bagong taon, tumangkad. Tumangkad. Yung iba siguro, ang wish gumanda. Yung iba siguro, makahimala. Ang pwedeng mangyari sa kanya. So, number 1, mga kapatid, gusto natin ipakita sa oras nito. Ano nga ba yung interest ng Diyos sa buhay natin? Bakit ka ba niya kinakausap? Bakit ka niya ba tinatawag? Bakit niya ba pinagagamit ang pangalan ni Jesus sa atin? Kasi nga po, nakakalungkot lang kayo. Alam niyo po, yung pangalan ni Jesus, minsan nasasalaula. Eh sabi ng Bible, do not use the name of God in vain. Huwag daw natin gagamitin ang pangalan ng Diyos sa hindi tamang kaparaanan. Ibig sabihin, mga kapatid ko, parang ngayon walang value ang pangalan ni Jesus sa marami kong tao. Alam nyo, kung bakit po kami nagsusumikap sa campus ministry sa Metro San Jose High School, alam niyo ang sinasabi namin lagi ng mga pastor, ng mga Kristiyano dito sa Metro San Jose, malaki po ang utang natin sa mga kabataan. Sila po kasi ang susunod na magulang. Sila po kasi ang susunod na henerasyon. Pag wala po tayong ginawa sa susunod na henerasyon, mga kapatid, sino magpapalaki sa kanila? Sino magtuturo sa kanila patungkol sa Diyos?
sa lansangan sila lumaki, sigurado po mapapariwara po ang kanilang buhay. Maraming salamat na lamang sa Panginoon dahil tayo kahit dumaan tayo sa lansangan, iniligtas tayo ng kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Kaya po may takot tayo sa Panginoon. So imagine mga kapatid, dahil sabi ni Sir Abel sa akin, Pastor, bakit parang hindi kayo napapagod? Sabi sa kanya, Sir, kasi ang laki-laki ng utang namin sa mga kabataan. Gusto namin one day ng Metro San Jose ay maging safest place na lakaran. One day ng Metro San Jose, maraming may takot sa Diyos. Kasi sawan-sawanan po ako sa diskriminasyon. Sawan-sawanan po ako sa buong panahon na ako'y nabubuhay, nakaranas ako ng iba't ibang diskriminasyon. Maging sa kasaysayan, mga kapatid, tanungin niyo po po, alam ko po ang history ng ating lugar. Siguro isa po ko sa taong nakakaalam ng kasaysayan ng ating lugar. Noon pa man, ang mga mamamabayon na dumadaan dito, ang tawag sa lugar na ito ay mandarambog ng mga taga-baba, dahil ang mandarambog ay dumadaan dito ay lugar ng mga magnanakaw. Hanggang sa panahon natin, ang tawag sa lugar na ito ay mga magnanakaw. Tapunan po tayo ng patay kasi nga accessible tayo sa dalawang malalaking lalawigan. So, ibig sabihin, dadaan lang sila, itatapon yung patay, pagkatapos ang tawag na sa atin ngayon, tapunan ng mga patay. Tinatawag din po tayo na huwag kang pupunta dyan sa San Jose kung ayaw mo magulpe. Sinasabi po ng mga subdivision sa paligid po natin. Mga kapatid, hindi po ako pumayag na ganito lang ang kwento ng lugar po natin. Kaya kung ako tatanungin nyo, may magandang kwento po ang ating lugar. Alam niyo ba, dumating na po sa punto ng buong Metro San Jose ay halos maubos na parang kumilala sa Panginoon. Yes, nangyari po yan. Noong mga panahon ng evangelicals noon, nangyari po ito na every household ay nako-conquer ng salita po ng Diyos. So mga kapatid, aasa po tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon dahil bibigyan niya tayo ng karapatan na hingin sa Diyos na ang ating mga anak ay lumaki ng may takot sa Panginoon at makatapos ng mga pag-aaral, maging successful at baguhin ang kwento ng kasaysayan ng kanilang pamilya. Amen. Amen. Kaya po hindi po tayo ito kahit muntik na ako mamatay 2 beses dito sa Metro San Jose, hindi pa rin ako ito. Kasi bakit? Alam ko may gagawin ang Diyos. Sabihin mo sa iba naman, may gagawin ang Diyos. Ikatlo po, we must acknowledge God's power. Acknowledge God's power. Okay? Ibig sabihin, pag ina-acknowledge natin ang kapangyarihan ng Diyos, binibigyan tayo ng karapatan. Okay? Dahil sa pangalan ni Jesus, heaven will back us up. Ang laki-laki ng backer mo. Ang laki-laki ng backer mo. Alam niyo, may pastor na dito ngayon. Naalala ko lang, nag-applyan sa Kimberly. Wala nang mag-applyan. Ang ginamit niya lang sa kanyang character reference ay pangalan ng Diyos. Tapos, yung mag-i-interview sa kanya, natakot. Bakit? Kasi nga, yung mag-i-interview sa kanya, may takot sa Diyos. Kaya mga kapatid, kahit walang hiring, natanggap siya. Kasi nga po, bakit? Pag naglapit kayo sa Panginoon, babakapan kayo ng langit. Amen po. Naniniwala po ba kayo ron? Gusto niyo magkaroon ng maayos sa pamilya, babakapan po kayo ng Diyos. Amen. Gusto niyo mo maayos na buhay, pinapagpala ng Diyos, babakapan po kayo ng langit. Amen po. Bakit ang lakas ng loob basta sabihin, babakapan ka ng langit? Halimbawa, kung ikaw ay may pangangailangan, kung may pangangailangan ka, at gagamitin mo ang pangalan ng ating Panginoon, kailangan yung interest muna ng Diyos, tama? Kailangan nagre-represent ka muna sa pangalan ni Jesus. Ibig sabihin, kinikilala mo si Jesus bilang hari at Panginoon ng iyong buhay. Kaya mo gagamitin ang pangalan. At pagkatapos, pag ginamit mo ang pangalan ng ating Panginoon, magugulat ka. Magugulat ka kapag nanampalataya ka sa ating Panginoon Jesus, aayusin ng Diyos ang iyong buhay. Nangyari po sa amin yan.
Alam nyo, simula po nang kumilala kami sa Panginoon, namimiss ko na yung away namin magkakapatid. Namimiss ko na yung suntukan namin because kasi binago po kami lahat ng Panginoon. At dahil yan sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. So, nung ginamit namin at nakilala namin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus, yung langit nag-back up sa amin. Nag-back up siya. Nangyari, sinasabi ng Bible, nangyari po sa amin yung, in His time, He made all things beautiful. In His time, He made all things beautiful. Nawalan man kami ng tatay, in His time, He made all things beautiful. Nawalan man kami ng nanay, in His time, He made all things beautiful. Hindi lang kami inayos ng Panginoon, binago kami ng Diyos. Ibig sabihin, mangyayari rin po yan sa inyo na kaya kayong baguhin ng Panginoon. Mga kapatid, in acknowledging the power, in acknowledging God's interest, and acknowledging the representation of Christ in our life. Mga kapatid, ano ba ang nangyayari kung tayo po ay kikilala sa pangalan ng ating Panginoon? Una ko pong nakita, letter A, signs and wonder may take place. Signs and wonder may take place. Ibig sabihin, mga himala, mga kahanga-hangang himala, pwedeng mangyari po sa inyong lahat. Amen? Amen po. Kaya ko sanang tumawag ng marami rito kung anong ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. May tao rito, acute leukemia na. Acute leukemia, pero nakaranas siyang kagalingan sa Panginoon. May tao po nandito ngayon, mga kapatid, wala na po yung kabilang baga, durog na. Pero nagulat ang doktor ngayon kasi inaayos ng Diyos ang kanyang baga. Mga kapatid, ang inyong pastor, ako po, mga kapatid, dyan ako muntik mamatay. Ang sabi sa akin ng doktor, nag-aantay na lang ako, mag-aantay na lang kasi nag-flatline na po ang lahat ng aking mga vital signs. At pagkatapos, mga kapatid, nung minsan nag-pray ako sa Lord, sabi ko, Lord, kung talaga bumuhay mo ako, maglilingkod ako sa iyo. So, ang nangyari po sa akin, sabi ko sa Panginoon, Lord, pagbilang ko ng 3, pagbibilan ko ang aking mata. Masasabi ko ang 3. Dahil wala na ako eh. Clinically dead na ako eh. So, sa isip ko, nagbibilang na lang ako. Sabi ko, 1, 2, wala po akong nararamdaman. Baka inisip ko, baka guni-guni lang yun, o baka kaya demonyo yung kausap ko. Niloloko lang ako. Natatakot ko akong bigkasin yung 3 kasi na baka hindi totoo yung aking nararamdaman. Ginagamit ko ang pangalan ng Panginoong Jesus. Alam niyo, ginawa ko, naisigaw ko yung 2 kalahati. 2 kalahati, natakot ako sa ninyo 3. 2 and 3/4. 2 and 7/8. 2 and 10/64. Lahat yan na nag-wait sa ruler bago makarating ng 3, ginamit ko na po. Pero sa isang pagkakataon, ako po'y nasukol na at wala na akong ibang gagawin kundi banggitin ang pangalan ng 3, bumilang po ko at ang naisigaw ko literally ang pangalang 3. At alam niyo po, pagkasigaw ko po ng 3, naindilan ko po ang aking mata at ang una ko po nakita, alam ko kung sino? Taga-Puninaria. Ako po ay sinusukatan na pala. Mabilis pala dyan dati sa may pagamutang bayan ng Cardona. Naghihingalo ka lang, kapalang may contact na sila. Alam niyo, bumalik yung metro dahil sa naranasan ko na yun. Kapatid, parang sayang. Iniisip ko siguro ng taga-Puninaria sayang. Pera na, naging bato pa. Kapatid, to make the long story short, nandito po ko ngayon. It was 26 years ago. Tinaningan ko ako ng PGX, 2 taon ka na lang, patay ka na. Dahil nandito pa po yung Shark Day. Pag ako po pumunta ng airport, tumutunog po ako. Nandito pa po kasi. Pag ginamitan mo ako ng metal detector, tutunog po dito. Andito pa kasi. Alam ko saan nilagay ng Diyos yung Shark Day ng Granada, mga kapatid, sa pinakabakunan na bahagi ng ating punggits. Dito po sa malapit sa baba ng puso. Mga kapatid, signs and wonder could take place. Number 2, healing may take place.
sa simbahan, tapos gagaling na, walang exercise na pananampalataya. So kung mananampalataya ka sa pangalan ni Jesus, katulad ng mga nababasa natin sa Biblia, ikaw ay makakaranas ng kagalingan. Manampalataya ka, siguro meron po dito, ewan ko lang, nararamdaman ko lang, na may sakit siya na siya lang ang nakakalam. Hindi niya sinasabi sa kanyang pamilya, huwag kang matakot, huwag kang matakot, may Diyos tayo na pwedeng lapitan. Amen po? Amen po? Sabihan mo nga yung katabi, sabihan mo, baka siya yun, sabihin mo sa kanya, may Diyos tayo na pwedeng lapitan. May Diyos tayo na pwedeng lapitan. So kagalingan, pagkatapos na kagalingan, kaya tayong pagalingin ng ating Panginoon kasi sabi ko ng Acts chapter 3 verse 6, doon, alam niyo ito, grabe ang makapangyarihan ng pangalan ni Jesus ha. Anino pa lang niya ng mga taong gumagamit sa pangalan ng Panginoon Jesus ay gumagaling ng kanilang mga karamdaman. Sabi ng Acts chapter 3 verse 6, silver and gold I do not have, but what do I have? I give you. Ano ang sinabi ni Pedro? In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Ang sabi niya, sa pangalan niya, sa silver and gold wala ako. Pero, sabi niya, sa pangalan ni Jesus, ito yung tangan meron tayo, makakalakad ka. Nakalakad ba? Yes, nakalakad po, itong may kapansanan na ito. So, mga kapatid, alam po natin that there is healing in the name of Jesus. Bakit kaya di natin ito masyadong ginagamit? Mas ginagamit pa natin yung salitang agoy, aray. Ang sakit, di ko na kaya. Why not claim the healing power of Christ? Amen po? Claim the healing power of Christ. Number 3, letter C. In the name of Jesus, we can deliver from any demonic forces. Demonic forces. Alam niyo po, hindi lahat ng karamdaman ay karamdaman. May karamdaman dahil sa kadahilanan ng masamang espiritu na kumukumpul sa Kanya. Mga kapatid, may pag-asa pa po sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Dahil takot po ang mga demonyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Lumalayas po ang mga masamang espiritu dahil sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Sabi ng Acts chapter 16 verse 18, Acts 16:18, sabi po ganito, and this she did for many days, but Paul greatly annoyed, turned and said to the Spirit, I command you in the name of Christ, Jesus Christ, to come out of her. And he came out that very hour. Nagsabi gano'n, mga kapatid, lumayas ang masamang espiritu na yun, nagsinaway siya ni Pablo kasi sunod na sunod sa kanila at nakakaanoy, inaasar siya. Ang ginawa niya, kinas out ka at ang sabi na siya, pangalan na Jesus, at ang demonyo ito ay lumayas. Alam niyo po, mga kapatid, kung kayo po ay nakakaranas minsan ng depression, nakakaranas ng mga anxiety, subukan niyo po ang pangalan ng ating Panginoong Jesus at aalis po yung mga ganitong nararamdaman po natin. Magtiwala po tayo sa Kanyang pangalan. Magtiwala po tayo sa Kanyang perse. Sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus. Amen po! Magtiwala naman po tayo at pagugula tayo na kayang ayusin kahit pa may drug addiction dyan sa ating pamilya, kahit pa parang meron tinatawag kayong black sheep sa family, God can make them whole. God can make them holy. Wala pong imposible sa Diyos. At sabi ng Biblia, kung sa tingin natin ito ay imposible, sabi nga ng Biblia, to those who believe, nothing is impossible. Palapakan nga po natin ang ating Panginoon. Sabihin mo yan sa iyo, kapatid. Dahil Pasko ngayon, nothing is impossible. Sigurado po, magaling na magiging Pasko po natin. Ano po? Okay? Ano po? When we use the name of Jesus, it gives us the hope of answered prayer. Alam nyo, nabasa ko po sa Facebook, tama po ka na po. Mga nanay, huwag po kayong titigil kakapanalangin sa inyong mga anak.
makakapare sa kanila. Why? Kasi po mga kapatid, ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Alam niyo po ba, kung araw-araw ito, patay na siguro tayo mga magulang, pero ang prayer natin ay sasagutin pa rin ng Diyos. Kasi naiusan po natin ito. Hindi tayo nawawala ng pag-asa dahil sa Panginoon may pag-asa po tayo. Hindi man natin abutan ng buhay, pero kaya niyang makita kung gaano ang kapangyarihan ng Diyos kahit wala ka na magulang. Kaya huwag tayong ito sa kakapanalangin sa ating mga anak kasi tinutugon niya ng Panginoon. Amen po? Kaya mga anak, mga estudyante, mga kabataan, ito yung pagkakataon na pwede kayong gumawa ng kasaysayan kapag nanampalataya kayo sa ating Panginoon Jesus. Many of your prayers, more than our prayers, can be answered by God. Kaya tugunin ang anumang panalangin ng katabi mo. Amen po? Amen po? Taas ang kamay ng mga gutom na. Huwag po kayo mag-alala, kakain po tayo mamaya. Umasa po tayo, kaya tayong tugunin ng Diyos sa ating mga panalangin. Sa John chapter 14, verse 13, ito yung gusto ko sabihin kanina. John chapter 14, verse 13 to 14, and whatever you ask in, again, whatever we ask in, or you ask in my name, sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. Bakit tutugunin ng Diyos ang ating pananalangin? Kasi gusto ng Diyos na maluwalhati ang kanyang pangalan dahil sa pangalan ng kanyang anak. Ulitin ko po, bakit ka kailangan pagalingin ng ating Diyos? Kasi gusto niyang napaparangalan ang pangalan ni Jesus. Makinig po kayo. Dahil pinararangalan natin ang pangalan ni Jesus, we can assure that God will give whatever we ask. Salamat po sa dalawang sumagot. Kayang ibigay ng Diyos kung ano man ang hihingin mo. Amen po? Okay? And last but not the least, salamat po si Pastor. Ang pangalan ng ating Panginoon ay nagdudulot ng kaligtasan. Dahil sinabi po ng Biblia na walang pangalan sa silong ng langit sa ibabaw ng lupa na sumat ay kaniligtas natin, wala pong iba kundi ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. So, ibig sabihin, pag tayo tumawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, He can save us. Alam niyo po, hindi ninanasan ng Diyos. Let me tell you something. Maraming tao gusto nang mamatay para umakyat ng langit para matapos ka lahat. Alam niyo po gusto kong sabihin? Tayo gusto natin umakyat. Si Lord gusto bumaba. Gusto bumaba. Bakit? Sabi niya sa Lord's Prayer, let your will be done on earth as it is in heaven. Ano ba ibig sabihin ng pastor? Alam niyo po kung ano ang gusto ng Diyos? Dito sa lupa, maranasan na natin ang langit. Dito sa lupa, maranasan na natin na meron tayong hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Dito sa lupa, maranasan na natin kagad ang kultura ng langit. Na kapag ikaw ay may karamdaman, alam mo sa pangalan ni Jesus, kaya mong bumalik. Alam niyo po sa totoo lang, wala pong anong biro. Lugi po sa amin ang ospital. Dahil hindi po kami, sa biyaya ng Diyos, sa pangalan ni Jesus, hindi po kami nagiging suki ng ospital. Di po ba, malaking pribileyo na tayo po ay nakakaranas ng kagalingan sa Panginoon, kayang gawin din niya ng Diyos sa inyo. Alam niyo po ngayon, sa panahon natin, pag na-confine ka, mga taga-Metro Centers, yes, maganda po, hospital dyan sa baba, yung mga private hospital. Pero pag na-confine ka, dapat may dala-dala ka at least 20,000 to 30,000 as a deposit
para lang i-admit ka. Yes, totoo po yan. Nangyari po sa amin yan. Pag wala kang pera, bawal magkasakit. Ang mangyayari sa atin, makikipagsiksikan tayo sa PGH. Narayaan po natin, umasa rin po tayo, bukod sa mga nakikita natin sa mga laboratories, umasa rin po tayo na kayang gumawa ng himala ng Diyos sa ating buhay. Kasi naparito po siya para iligtas po tayong lahat na mananampalataya sa Kanya. John chapter 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but have an eternal life. Amen. Naparito si Jesus para bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Naparito si Jesus para palayain tayo sa anumang kanikala ng kaaway. Naparito si Jesus para tayo po'y pagalingin sa ating mga karamdaman. Naparito po si Jesus para pagkasunduin po at maging daan tayo ng pagkakasundo-sundo ng ating mga pamilya. Naparito si Jesus para ang kaligtasan na hindi panglangit lang, na kahit nabubuhay po tayo rito, ay nakakaranas tayo ng kaligtasan sa ating Panginoong Jesus. Amen po. Amen. Nangyari po yan sa chapter 6 ng isang tagakulong. Sabi ganon, nila Pablo at Silas kung sa jailer ngayon, manampalataya, kasabi ganon kasi nung jailer ngayon, anong gagawin ko para maligtas? Ang sabi ng jailer ngayon, manampalataya ka, ikaw at ang iyong sambayanan ay maliligtas. Alam niyo ano, ninanasa ko ngayon sa inyo habang nakatingin kayo sa akin. Mag-New Year po kayo ngayon. Tapos kumpleto kayong buong pamilya, magsisircle around kayo, at pagkatapos magpe-pray bago magputukan. Ang nakakatawa kwento nga sa New Year, bakit daw tayo nagpapaputok? Kasi sabi nga nun, nagpapalayas ito ng masamang espiritu. So sa labas tayo nagpapaputok, lumalabas ang lahat ng nasa loob ng bahay. Lumayas ang espiritu mula sa labas at saan pupunta? Sa loob ng bahay. Lumayas sa kalsada, papasok sa loob ng bahay. Wala po sa paputok. Okay lang po nagpapaputok kung ba gusto nyo maging dagdag kasiyahan. Pero wala po iba na pwede po magpalayas dyan, kundi ang pangalan lamang po ng ating Panginoong Jesus. Amen po! Parang nga po namin natin po na. Bago ko po i-close, tatawagin ko po ang isang pastor. Isa lang po napili ko para makapagpatotoo sa inyo kung paano po siya binago ng Panginoon. Ito po lihitimong taga-Metro San Jose ito. Amen po ba? Handa na po ba kayo? Tawagin po natin si Pastor Bimbo 5. Mamaya po lalapit tayo sa Panginoon at it will be a challenge this evening na hindi po tayo papayag na hindi natin mararanasan ang pagsuko ng ating buhay sa ating Panginoon. Sino po tawagin mo? Okay, gusto ko munang bumati ng isang matagumpay na gawain kay Pastor Gary, of course. So, karangalan po ng ating Panginoon na ako po ay makapagbahagi na aking totoo kung paano ako binago ng aking Panginoon. Ako po si Pastor Bimbo Sico. Siguro naman wala akong hindi nakakilala sa akin dito. Nakita ko mga member ni Pastor Gary ay talagang mga lihitimong taga-San Jose ay kilala ako. Ako po ay lumaking Sunday school din ako nung bata ako. Ako po ay mabuting bata. Hindi po ako marunong makipag-away, iyakin po ako nung bata ako. Subalit nung lumilipas po ang mga panahon, ako po ay tumutong ng grade 3, nasisimulan ko na ipaglaban ang aking sarili. Dinidepensa ko na ang aking sarili. Pagkatapos tumutong ako ng grade 5, grade 6, dito na ako nagsimula na matutong manigarilyo. Patigil-tigil kami kung tumiri palihim. Hindi namin nakalain na sisirain ang aming kinabukasan. So kami po ay nagsimula sa payosi-yosi, painom-inom ng samsyak na grade 6 pa lang. Nung ako po ay nag-high school na, doon po mas lalong umaba ang aking sungay. Lahat po ng akong dito tumas na ang kamay. Ako po ay miyembro ng Alpha Kappa Rho at marami pong ako dito, of course. Ako po ay tubong Metro San Jose.
So, nung ako po ay napamembro lalo sa Alpha Kappa Rho, kung inabot niyo po yung mga panahon na 1990s, yung mga batang ito ay mga bagong generasyon na ito, hindi nila inabot yung mga panahon na kami yung mga promotor, kami po yung mga nagpapasimula ng gulo sa eskwelahan. Kaya po ang San Jose ay naging batang record. Isa po sa mga naging history namin dahil po talaga walang katahimikan sa eskwelahan. Kaya marami pong eskwela, mga estudyante inilipat ng mga magulang sa iba't ibang eskwelahan. Dahil sabi nila, magluto talaga sa San Jose. Totoo po iyon. At ako po ay hindi namang nalulod sa napasama sa mga troublemaker. Dahil bunga po ng kahirapan, ako ay gumapit din sa patalim. Ako po ay naging tulak ng droga sa high school. Nung ako po ay high school. Ako po ay nagbibenta ng marijuana, ng shabu. Pinagsasabay ko po sa loob ng eskwelahan yun. No? Pag ako po ay pumasok para kung si Robin Padilla noong mga panahon na yung mga bago yung dati niya. Pero hudlo mo mukha, ay talagang yung mga estudyante inaabangan ako at pag dumala ako sa bawat kwarto, sila ay nadadagit ko parang kalapate papunta sa CR. Pagkatapos doon na kami magbebentahan ng mga shabu at marijuana. So, pero akala ko ang buhay ay doon lang natapos sa mga ganun. Naghahanap ako ng simpatsya ng kaibigan, naghahanap ako ng masasandalan, kaya sumapi ako sa fraternity, gumamit ako ng pinagbabawal na gamot. Nakita ko na ang mga bagay na ito hindi pala magandang impluensya o sandalan ng ating mga naghahanap tayo ng kakampi at kapayapaan. Katulad po na binanggit ni Pastor Gary kanina, ang aking pong paboritong talata ay John chapter 10 verse 10. Hindi po yung A, hindi po ako. Kasi po, sa totoo lang, talagang ang sumira ng buhay ko, ang sumira ng buhay natin, of course, desisyon ko yun, pero ang isa sa mga dahilan kung bakit nasira ang buhay ng bawat tao sa mundong ibabaw dahil naparito ang diablo upang pumatay, magnakaw at mangwasak. Subalit nung nakita ko po, sinabi ng ating Panginoon na parito ako upang bigyan ko ng buhay na ganap at kasiyasiya. Doon ko nakita na napakaganda pala ng plano ng Panginoon sa buhay natin. At ako po ay dumating sa punto na aking kapaguran, naghahanap ako, kung kayo ako pupunta. Lahat ng relihiyon, pinasok ko na. Nag-mornings ako, nag-kursilyo ako, etc. lahat. Pero hindi ko po natagpuan yung tunay na hinahanap ko na kapahingahan ng aking buhay, kapayapaan, kakahibigan. Bali isang araw, mayroong isang pastor na kinausap ako at inupuan ako. At doon ay pinakilala niya sa akin kung gaano ko kamahal ng ating Panginoon. Alam niyo po, ang isa sa mga dahilan kung bakit ako naging rebelde ng Metro San Jose, dahil ako po, ang feeling ko po, wala po nagmamahal sa akin. Lagi po akong rejected sa trabaho, lagi akong busted sa nililigawan, lagi nasa eskwelahan po. Ako po ay inabot ng 11 years sa high school. Ang high school po noon ay 4 years lang. Ako po ay 11 years. So, nag-doctorate na po ako doon. Pero ito lang, pwede na pala ng principal. At doon, napakaputi ng ating Panginoon. Nung nalaman ko po, na si Kristo lamang pala talaga ang susi upang ang buhay natin ay mabago. Hindi po ako ng dalawang isip na isuko ang aking buhay sa Panginoon. At simula po noong oras na yun, May 30, 1998, ako po ay nagdesisyon na tanggapin ang aking Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas. Hinayaan ko na siya maghari sa buhay ko. Simula po ng oras na yun, nung araw na yun, naramdaman ko po yung pagyakap sa akin ng Panginoon. At matapos po nung araw na yun, ay binigyan na ng Lord, binigyan ako ng Panginoon ng maayos na kaisipan.
simula nun ay sinimulan kong magdesisyon na iwanan ang aking mga barkada, ng mga alpakaparo. Alam nila yan kung paano ko sila iiwan pansamantala dahil hindi ko naman kagad sila masasama sa aking gustong landas na kahakin. At lumipas ang panahon, ako ay niloob ng Panginoon na ako ay nakapag-aral sa seminary. Ako po ay nakapag-aral ng aking Bachelor of Arts of Theology. Ako po ay graduate ng aking pagpapastor. At ito na po yung simula ng aking pagbabagong buhay. Kaya po, ako po ay masaya na kapag narinig ko po ang sinabing campus ministry, yung mga Bible studies sa eskwelahan. Sabit po kung mag-volunteer sapagkat gusto ko po yung sinabi ni Pastor Gary kanina, yung mga susunod na henerasyon ay mabago natin yung buhay. Wala tayong kapangyarihan na baguhin ang buhay nila maliban lamang na ibahagi natin si Kristo. Si Kristo lang po ang daan ang tanging paraan para mabago ang buhay natin. Kahit gano'n ka karelihiyoso, hindi yun qualified sa Panginoon. Hindi dahilan na ikaw ay relihiyoso, na ikaw ay papasok sa karya ng ating Panginoon. Isa lang po ang ibinigay ng Diyos. Sabi po ng ating tema ay I speak the name of Jesus. Si Kristo lamang po sa Gawa 4:12 ang ibinigay sa atin ng ating Panginoon sa silong ng langit upang sa ikaliligtas ng ating sanlibutan. No, hindi lang po ikaliligtas, kundi ang pangalang Kristo lamang ang may kapangyarihan magbago ng buhay natin. Kapatid, huwag mong pilitin na baguhin ang buhay mo ng sarili mong kapamaraanan. Kailangan mo si Kristo. Kapag wala si Kristo, wala kang magagawa sa buhay mo. At simula noon, ako ay ginamit ng Panginoon na magpastor sa Strawberry Hills. Kami po ay magdadaos na ng ikapitong taon sa 2025, May. Sa biyaya ng Panginoon, marami pong pinadadala ng Panginoon na mga kapwa ko, mga adik ng mga tatay ay doon kasama ko na rin na nagpupuri sa ating Panginoon. Isa na po doon, ang teacher ng high school, si Sir Ian Buena. Sila po ay aking mga member, pero sila po ay kasama ng Panginoon. Iisa rin po yung amin tinatahak na landas na kami ay parehas naligaw. So, balit ngayon kami ay magkasama na nagpupuri sa ating Panginoon. Kaya marami pong salamat sa pagkakataon na bigay sa akin ng inyong huling pastor na may bahagi ang aking maikli lamang na patotoo, pero naniniwala ako, mga kapatid, kapag isinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, wala kang pagsisisihan. Naranasan ko ng lahat ng klase ng pamumuhay dito sa San Jose, sa mundo. Walang may tutumbas yung pag-ibig sa akin ng Panginoon. Kaya sa Diyos po ang kapurihan. Salamat, Pastor Bingo. Actually, napakarami po po mga pastor na nariyan at mamaya magbibigis po sa inyo. Pero tapusin ko po rito. Sabi ng Acts chapter 4 verse 12, binanggit po ni Pastor Bingo kanina, wala pong pangalan na sukat na makapagliligtas sa atin. Maliban po sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Pastor, paano namin mararanasan ang sinasabi mong buhay na ganap at kasiyasiya sa pangalan ni Jesus? Mga kapatid, simple lang naman po. Ang sabi po ng Biblia, kung ipinapayag ng iyong langit na si Jesus ang iyong Panginoon at tagapagligtas, maliligtas ka. Pag pinayag mo ang pangalan ng Panginoong Jesus sa buhay mo, sa puso mo, mga kapatid, sabi rin po ng Biblia, ay binibigyan ka ng karapatan na maging anak ng Diyos. Hindi po anak-anakan, anak ng Diyos. At kapag ikaw na narito ngayon, alam niyo po ba, lagi ko po itong sinasabi, bakit ikaw yung narito ngayon? Bakit hindi yung tatay mo? Bakit hindi yung mga magulang mo? Bakit hindi yung kuya mo? Bakit hindi ito yung mo? Kasi mga kapatid, naniniwala po ako. Katulad ko, ikaw ang pinakamabilis na paraan ng Diyos para ang pamilya mo ay makakilala sa Panginoon. At ikaw rin ang pinakamabilis na paraan ng Diyos upang ang
pamilya mo ay pagpalain. Kaya po huwag natin palalampasin ang pagkakataon ito na isuko natin ang ating buhay sa Panginoon. Mga kapatid, kung may problema ka, alam nyo, sa eskwelahan, ang dami kong nakakadaw ko ang mahalan, mga broken hearted. Wawasak po ang kanilang pamilya. May mga ilan na gusto lang magpakamatay. Mga kapatid, buti na lamang nakakarinig sila ng pangalan ng ating Panginoong Jesus. Buti na lamang tayo narito ay pwedeng magkaroon ng pag-asa dahil sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kasi naniniwala tayo, interesado ang Diyos sa atin. Naniniwala tayo na hindi masasayang ang gabi ito na walang mangyayaring maganda sa atin. Sabi kanina ng ating tagapagsalita, nagtatotoo, napapaborito niya rito. Naparito magnanakaw, magwasak at pumatay. Ang dami na po sa ating nawasak na mga relasyon. Marami nang pinatay na mga relasyon. Marami pong nanakaw na mga relasyon. Marami ng kasiyahan na nanakaw sa atin. Mga pagpapala na dapat ay para sa atin, pero nanakaw ng kaaway. Pero, hindi na po yan magpapatuloy. Kasi ngayon, magdidesisyon ka ngayon. At sasabihin mo sa Panginoon, Panginoong Jesus, gusto kitang maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Panginoong Jesus, hayaan mo pumasok ka sa aking buhay at baguhin mo ako. Panginoong Jesus, pumasok ka sa aming pamilya at baguhin mo kami. Panginoong Jesus, pumasok ka sa aming mga pangangailangan upang mapagpala na kami. Hindi malas ang pangalan mo. Hindi importante kahit ano pa man ang naging background mo, out of wedlock ka man, ikaw man ay tinatawag na putok sa bubong. Mga kapatid, sa Diyos walang imposible. Partida na sa sobrang galing ng Diyos. Sa sobrang galing ng Diyos, kaya niyang ayusin anumang problema meron ka. Kaya po sa oras nito, kayo po ay hinahamon ng salita ng pangalan ng ating Panginoon Jesus. Speak in the name of Jesus. Speak in your problem in the name of Jesus. Speak to your mountain in the name of Jesus. Speak to your troubles in the name of Jesus. Speak on your heat in the name of Jesus. Speak Jesus in your anxiety, depression, trauma, and life. And you will see how God will release us. Tumayo po tayong lahat. Ulitin ko natin yung paulit-ulit ang kinakanta kanina. Hallelujah. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want Just want to
gawin ang Diyos sa iyong buhay. Diyos ka. Marami pong pastor na narito ngayon and they will minister unto you. Sige po, lapit lang po. Kung may suliranin ka sa iyong pamilya at bigat na bigat ka na gusto mo lang sumuko, come on, isuko mo yan sa Panginoon. Huwag kang sumuko sa buhay. Pagkos isuko mo na lang yan sa Panginoon. Huwag kang baya. Nasamahan ka ng kaibigan mo, lumapit ka rito sa unahan and He will pray for you. Hindi po tayo nagmamadali. Hindi po tayo nagmamadali. Come on, hallelujah. Meron pa po dyan, meron pa po dyan. May karamdaman ka. Baka ikaw yung sinasabi ko kanina na may karamdaman na ikaw walang nakakaalam. Na-diagnose ka na may ganito karamdaman at natatakot ka, nalulungkot ka, nagkakaroon ka ng depression. Mga kapatid, hindi pa uli ang lahat. Lumapit ka and we will pray for you. We will pray for you. In the name of Jesus, come on. Hallelujah. Meron sa siguro rito, hanggang yun, yung mga magkakapatid, hindi lang titipuan. Gusto mo may magandang mangyari sa pamilya mo. Just come in. Just come in. Just come in and we will pray for you. Now, ito yung oras na papayagan mo si Jesus na makialam. Hindi siya makikialam kung hindi mo papayagan. Hayaan mo, ipagpipray ka po namin. Just lift up your hands, taas mo yung kamay. At humingi ka ng tulong sa Diyos. Katulad ni Pedro nung siya ay lumubog sa tubig dahil tumingin siya sa mga pagsubok. Ang sabi niya, Panginoon, tulungan mo ako. Alam niyo po ang sinabi ng talata na sumunod, at dali-dali siyang inabot ni Jesus. Nangangalibog ang anak ay lumayas. Ang ama ay nag-aantay sa tarangkahan. Nang matanaw ng ama na ang kanyang anak ay nais manumbalik, bumabalik sa kanya. Ang ginawa ng ama, mga kapatid, tinakbo yung kanyang anak na nasa malayo at pagkatapos niyakap, hindi kailangan ng pagpapaliwanag sa mga kapalpakan, kundi ang sabi ng ama na wala ang anak kong ito, namatay ang anak kong ito, pero muling nabuhay. Alam ko po, marami sa atin lumayo ng matagal sa Panginoon. Pero itong araw na ito, ang panunumbalik ng iyong relasyon sa Panginoon. Bibitahan ko po yung mga manggagawa at saka yung ilang mga pastor na narito na tulungan po kami sa pananalangin sa pagkatapit. Just lift up your hands. Taas mo lang yung kamay at dumulog tayo sa Panginoon. Hindi po tayo nagmamadali. Hindi nakakahiyang umiyak. Hindi nakakahiyang sabihin mo sa Panginoon ang suliranin meron ka. And let God work in your life. Come on, generals, tulungan niyo po ako to pray for them. Hallelujah. 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 Shout Jesus in the mountain. Shout Jesus on the mountain. Jesus in the street. Jesus in the Oh, street. Ramasha. Jesus in the darkness. Oh, God. Come on, mga maggagawa.
niyo po kami sa likuran. Jesus for my family, I speak Yes. your holy Yes. name. Jesus, Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak your holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak your holy name. Jesus. Oh, just pray. Just ask God, Lord, help me. Help me, Lord. Tulungan mo ako pag Jesus in the street, Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak your holy name. Jesus. Your name is healing.
the Holy Spirit speaking. Kagabi ko yaman ng Diyos ayon sa oras na ito. Hindi ka nabigo sa paglapit sa Kanya. May gagawin ng Diyos. May gagawin ang Diyos sa buhay ko. Ikaw ang pinakamabilis sa paraan ng Diyos. Ikaw ang pinakamabilis sa paraan ng pag-aakay ng Diyos. Hindi nagdapat ang Diyos sa'yo. Hindi siya nagiging sa sa'yo. Nagiging sa puso na alamin ang pangalan ni Jesus. So, sa ganito gawin natin panalangin. Your name is Father. Your name is King. Your name is Love. Break every stone. Break every stone. Shine through the shadows. Burn gusto ko po sa oras nito ay sumunod po kayo sa panalangin na pinabagalan ko yung personal ng panalangin. Tayo po'y mananalangin ng pagsuko ng ating mga buhay sa Panginoon. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, hindi lang ako naniniwala sa iyong pangalan, kundi naniniwala ako sa iyong kapangyarihan. Sa oras na ito, ako ay lumalapit, humihingi ng tawad sa lahat ng aking kasalanan. Humihingi ako ng tawad sa mga kasalanan sinasadya at hindi sinasadya. Panginoon, sa oras na ito, humihingi po ako ng lakas upang ikaw ay aking maging personal na Panginoon. Sabihin ko natin, personal na Panginoon. At tagapagligtas ng aking buhay. Pinapahayag na po kayo na